Grabe mga kalingap, parang hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sobrang dami ng mga medalya na nakasabit sa kanilang dingding. Mas lalo pa akong nagulat nang sinabi ni Jessa na mas madami pa daw ang nakatago na kanyang mga medalya. Ayan mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga kalingap, andito po tayo sa may Mercedes. Bali nag-i-scout po tayo. At mayroon po tayo dito mga kabro. Kabro po natin sa Guardians. Mayroon po silang nilapit po sa akin. Tara mga kalingap, tignan po natin. Baka pwede po natin siyang isali sa mga tinutulungan natin. Yan, bali nauna na mga kalingap si kabro po. Ito yung mga kalingap po, si bro. Bro, good morning. Morning po. Good morning po. Yan, ito po yung kabro natin na naglapit po sa akin. Ano na pala yung pangalan mo, Tabi bro? Ako po si Alan Pineda. Yan. Chief tanod po ako dito sa barangay. Ayun, chip tanod po dito. Tapos isa pang kon po natin dito ka brother po natin, si bro, ano? Michael Arizabal po, si Barangay Kagawad po dito sa Barangay Katandungan. Ayan, barangay Kagawad. Kagawad. Ayan, mga kalingap. Puro kawani po ng barangay yung tumulong po sa atin. Tapos isa pang kagawad po. Oh, si Kagawad Romel Sal po. Kagawad pa rin po ako. Dito Yan. po. Isa rin po sila na nagturo sa atin. Ito po yung tinuro na bahay mga kalingap. Kung po natin, siguro kausapin po natin yung mga nakatira dito. Kasi ayon sa pagkakwento ng mga kawani ng barangay po dito ay isa ito sa mga karapat-dapat na tulungan dito. Yan, tara mga kalingap, samahan po ninyo ako. Po natin sila. Kamustahin natin sila. Magandang hapon. Magandang hapon. Yan. Kamusta po kayo dito? Medyo madilim na Kung na mga kalingap kasi nag-scout ako dito, maglasing ko na ate no? Opo. Ano na pala yung pangalan mo, Tabi ate? Pwedeng pumasok? Ay, sige po. Yan. Interviewin natin yung yung nanay bago si yung siguro anak po ninyo ito. Yan, magandang hapon po sa inyo. Buti na lang dito ako nagawi sa lugar ninyo. Anong ko na po ito, barangay? Katandunganon po. Katandungalon. Mercedes. Mercedes na pala ito. Kasi galing po ako dyan sa may Pinagwarasan. Meron po akong tinutulungan dyan na pabahay. Sabi ko, subukan ko ditong mag-ikot-ikot. Buti na lang nagawi ako dito. Lapit pala ng Basod at saka Mercedes. Ayan, ano pala yung pangalan mo, Tabi ate? Ano po, ako po si Maria Amor Barciano po. Maria Amor Barciano. Barciano. Ilang taon na po si Maria Amor? 48 po. 48. Ayan mga ayan po ate, nagawi po ako dito kasi naghanap po ako ng na pwedeng tulungan. Tinuro po ko kayo sa akin ng mga kawani ng barangay. Baka pwede mong ikwento sa akin ate yung yung kwento ng inyong buhay para malaman po namin kung paano namin kayo matulungan. Ano po, simple lang po. Isa lang po akong nagpapawid. Tapos ang asawa ko po ay nagko-construction. Nasaan po si agom nyo ngayon? Nasa nasa Manila po. Sa Manila. Ilang ko na po siya doon? Ilang buwan? Hindi po, may isang linggo po lang sa body po. Ano po yung trabaho niya doon sa Manila? Construction po. Construction. Yan. Tapos kamusta naman po yung buhay nyo dito sa Ano po, mahirap pero lumalaban. Gaano kahirap po yung buhay dito? Lalo na po ngayon tag-ulan, mahirap po tapos maalon. Ang pinagkukuha ng lang po yung lupa po. Kasi kasi pag narinig ko kasi ang sinasabi nilang Mercedes, unang-unang pumapasok sa isip ko ay pangingisda. Ayun po. May mga anak po kayo ate na nag-aaral? Mayroon po itong grade 11 po. Bali ilan po Grade yung three. Bali ilan po yung anak niyo ate lahat? Bali, 4 po. Yung isa po nasa Albay po. Doon siya. Nasa Albay. Ilan po yung nag-aaral? Ano po? 2 na lang. Bali, yun lang po yung hanap buhay nyo, no? Pag tao dito, pag ng Pawid po. pawid.
Tapos si Agong nyo ay sa construction naman. Opo. Sabi isang linggo, ibig sabihin bago lang siya dun Bago sa lang po. Manila. Ibig sabihin hindi pa siya nakapagpadala ng budget. Hindi pa po. Ang bagal sa linggo pa lang. Tapos itong kinatitirikan ng bahay nyo ate, sariling kon ba ito? Sarili Lote? na po. Yung sa ano po ng barangay. Binigay ng barangay. Oo. Sinapansin ko parang na rin, yung parang mga haligi ay sira-sira na. May mga anay na po. Ilang taon na po itong bahay nyo? 4 na taon na po. Tapos ito pala yung anak nyo, no? Pwede kayo magtabi, no? Sige po, anak. Ay, ito pala yung yung anak ni ate, anong pangalan niyo ulit? Amor. Pangilan po ito na anak nyo? Pangalawa po. Pangalawa. Bali ano yung pangalan mo ni? Jessa May Barquilla po. Gisa May. Ilang taon na si Gisa May? 16 po. 16. Nag-aaral ka? Opo, grade 11 po sa STI sa Daet. Grade 11, STI sa Daet. Kasi itong Mercedes, ang pagkakaalam ko, masyadong malayo ito sa sa Daet. Opo. Ay, paano araw-araw ka bang umuwi? Umuwi po ako araw-araw kaso po pag pumapasok po ako sa school, minsan po late na ako sa first subject po. Kaya minsan po, namimiss ko po yung mga lesson namin. Pero nakakahabol naman po kasi may mga sunod pa pong subject dun sa first subject namin. Napapakiusapan ko man din po yung mga teacher ko. Sobrang hirap pala yung yung kalagayan nyo dito, lalong-lalo na ikaw yung sa pag-aaral. Opo, pero wala man po ako magagawa. Minsan, nung last Monday po, maulan po nun, tapos wala po akong magawa. Kaya nag-bike na lang po ako papunta sa Taisan. And nag-commute po ako pa Daet. Kaso late pa rin po kasi Hindi pa, punuan po ang mga multicab. ibig sabihin yung nakita ko kanina na bike dito, sa'yo yan. Ano yung araw-araw mo ba yung na ginagamit pag pumapasok o hindi naman? Hindi po kasi po, minsan masama din po sa babae na Tama. mag-araw-araw po ang bike. Kaya minsan, service na lang po kahit maliit. Napasok pa rin po ako. Dito sa barangay ninyo, mayroon bang dito nagpapasada na tricycle? Meron po minsan po si Kuya Alan, kaso po, kadalasan po, nagko-coding din po siya, di po siya napasada. Ibig sabihin, ang unang-unang problema mo dito ay pagpasok. Masyadong malayo. Kaya yun ang isang rason na hindi mo na, yung ibang subject mo ay namimiss mo na siya. Opo. Kaya sobrang hirap din pala yung dito yung pagpasok sa school. Kasi ba't nabanggit mo na STI? Kasi grade 11, ano yun? Parang ang alam ko sa STI ay college na po yan. Hindi man po nga siya masyadong kilala, pero nag-o-offer po kasi sila ng mga libreng gamit tapos tuition, kaya doon po ako nag-school ngayong taon. Kaso ang problema mo talaga yung pagpasok. Okay. Yung budget naman, pamasahe, baon. Sa budget ko po, kunyari 100 pesos po, naubos lang po yun sa pamasahe ko kasi 40-40 balikan, tapos minsan di na po ako nakain kasi iniisip ko po yun, baka magkulang po sa Grabe. Tumakalingap, gusto lang niyang makapag-aral. Tinitis niya yung hindi na kumain. Bali yung binibigyan ni mama mo lang ay pambaon mo lang talaga, pamasahe. Opo. Kinakaya mo naman yung ganun na walang kain. Opo. Nang naman po ako, nakaka-focus po ako sa pag-aaral. Pag umaga po kasi hindi po natanggap ng pagkain yung tiyan ko, kaya nakape or tinapay na lang po ako. Tapos pag tanghali na lang po ako nakain ulit. Minsan, pag may sobra naman po ang pera, nabili pa akong tinapay sa school. Nagpabaon ka na ng kanin? Pag whole day lang po ako nabaon kasi half day naman po kami sa namin schedule. Kaya di na po ako nabaon ng kanin. Kasi ang nakikita ko dito, unang-una talaga na problema mo yung pagpasok sa school. Kasi ako naman, taga-diet ako. Bali, doon ako nakatira sa Kamambugan. Pwede din kitang tulungan sa kung gusto mo, pwede naman ako sa bahay, pwede naman doon, pwede kang tumira doon para hindi ka mahirapan sa pagpasok. Pero ipapaalam natin kay mama mo para para meron naman tayong sa magulang kung respeto.
Kasi yun ang unang-unang nakikita ko talaga yung pagpasok mo sa school. Nagpupursige ka na makapag-aral. Pag nakatapos ka ng senior high, ano yung balak mo na balak mo na kunin? Ngayon po, iniisip ko po yung mga course na pwedeng, applicable po siya sa ibang bansa. Kapag nag-apply po ng trabaho kasi po, ang baba po ng pasahod ngayon sa Pinas. Tama. Parang mas maganda po kapag sa ibang bansa nag-work. Mga in-demand na course, Opo. yung gusto niyang kunin. Siguro ang maganda sa'yo yung yung sabihin natin na pag nursing kasi pwede yan. Nursing pwede kang maging yung caregiver, laki ng sahod. Nursing, tsaka medyo mahirap po kasi sa engineering, pero libre po kasi sa state college, mga course na dyan. Medyo nalilito pa po ako pagpili ng course. Dapat pag-isipan mo maigi kasi pinaka-importante yan yung kumbaga sa future na yung pinag-uusapan. Kung saan ka magaling, doon ka doon yung pinakapiliin mo talaga. Huwag mong pilitin yung ayaw mo na kumbaga sinasabi lang ng kaibigan. Yung sa'yo talaga yung pinaka gusto mo na kunin. Noong una po, gusto ko po criminology. Pero nga po, hindi man po yung nursing, kaya parang mas gusto ko na po mag-nursing. Mas malaki po yung sahod kapag nakapuntang ibang bansa. Tsaka bukod dyan, bago ka makapag-abroad, dito ka muna sa Pilipinas. Opo, for experience. Experience yan, 2 years, 3 years, mga ganyan. Yung sa sa pag-aaral mo, tapos yung pagpasok mo, pwede nating gawa ng yan, paraan. Tulad ng sabi ko, pwede kitang kupin sa bahay. Libre ka dun lahat, internet, pagkain. Siyempre, bahay, okay na yung bahay, wala nang problema doon. Para hindi ka mahirapan sa pagpasok. Kasi plano ko sana dalhin ito, kaso hindi naman pwede sa babae. Kasi minsan ako nito nakakabaog, yun ang sabi nila. Lata naman tayong kumbaga yung yung proof na nakakabaog yung pagbibisikleta, pero sa babae masama po yung laging nagbibisikleta. Kaya yun ang pwedeng unang i-offer ko sa iyo, kung papayag si mama mo at papa mo. Pwede kitang kukupin doon, tapos sila pwede kanilang dalawin doon lingguhan. Pwede ko naman silang sunduin dito. May service naman sa bahay, sunduin ko sila dito para makita nila yung sitwasyon mo doon. Saan po ang sa Kamambugan po yan? So, purok uno lang ako. Simbahan po. Hindi po. Simbahan ni Kuya Bal. Kamambugan. Papuntang Bibira. Pabibiraw na po yun sa akin. Papuntang Yung papasok na. Opo, papasok na. high school. Oo, Portunoy. Bali 100 100 yung baon mo isang araw. Ibig sabihin 2,400 sa isang buwan. Sobra na po yun sa akin kapag sa diet ako. Pero pag dito po, may kasi po bayaran sa school. Parang kulang pa rin po yun. Si nanay, nasusuporta mo naman yun ate, yung yung kanyang pambaon na pang araw-araw. Yun man po. Nagpupursige po kasi para makatapos. Yan. Yung pangarap niya. Opo, ito mga kalinga po, siguro magtataka na naman kayo, may bukod kay Aling Maliit, may nagpakandong na naman po sa akin. Kasi yung tinutulungan natin ng pabahay, mahiling magpakarga at magyakap sa akin. Ito naman, lalaki ito. Yan, ano yung pangalan mo, Toy? Si Jake po, po no. Ano siya, no, parang special child, no. Yan, para sa akin mga kalingap, yung mga ganitong bata, icon ito. Parang guardian's angel ito. Para sa akin mga ganito, swerte sa buhay yung mga ganito. Tsaka malambing yung mga batang ganito atin, no? Yan mga kalingap, yun po yung pwede natin na itulong kay pwede natin siyang suportahan sa kanyang pag-aaral. Pwede natin siyang gawin na scholar. Pang ilan na ito na tinutulungan namin ni ate, kung baka pang 5 ka na. Natutulungan namin sa pangbaon, buwan-buwan, pang-budget. Yan. Tapos itong bahay po ninyo, titignan po natin din kung ano yung pwede natin na maitulong. Kasi may mga sponsor tayo na na tumutulong sa pag-repair ng bahay. Kasi pero sa tingin ko parang okay pa naman itong yung bubong niya, pero yung mga haligi parang mahina na. Bukod doon, ano yung pangalan mo ulit? Si Jessamay. Bukod doon sa sa pag-aaral mo, ano pa yung mga pwede namin na maitulong sa iyo?
Sa ano, sa pang-araw-araw po naming budget dito sa bahay. Mm. Kasi po di talaga sapat yung sahod ni Papa. Mm. Tapos may hulugan pa po silang binabayaran. Kaya kumukulang talaga po yung pera namin. Ano yung inulugan ni mama mo? Mga lendings po. Matalim. Yan ang isa sa mga kung natin talaga malaking problema yung lending. Medyo mabigat pero kinakaya natin para may ano. Pang-suporta po din sa Suporta. pag-aaral po. Kaya nakakatuwa po. Basta ano lang, ganyan talaga yung buhay. Tuloy-tuloy lang kasi may awa ang ating Panginoon. Malay natin si Gisami na yung isa sa ano magpapaangat po ng inyong buhay. Tapos may napansin ako pagpasok ko pa lang, may napansin ako diyan ng mga medalya. Kanino yan? Sa akin. Simula grade 1 po hanggang ngayon po ang mga medalya. Kaya pa naka-display. Grade 1 hanggang ngayon nagkakaroon siya ng With mga honor po lagi po sir. With honor pa ako ngayon. grabe. Grade one. Kung talaga siya karapat-dapat siyang tulungan na ano. Matustusan yung kanyang ate, matustusan yung kanyang pag-aaral kasi tulad ko sa akong magulang. Ang aking panganay ay talagang honor din yan. Magmula nung nag-honor lang yan magmula nung nag-high school. Pero nung grade 1 hanggang grade 6, nagtataching chinilas lang yan. Pero nung nag-high school, doon ako bumilib sa kanya kasi with honor siya lagi. Kinakantyawan ko, sabi ko ba nangungupya ka lang? Sabi niya sa akin, Papa, hindi na daw biro pagdating sa high school kaya ginagalingan niya. Kaya napabilib din ako mga grade 12 na with honor lagi. Siya po lagi po. Kaya bilang tatay din, siyempre nanginahing ako kay Gisami na ano, hindi niya matupad yung kanyang pangarap kaya tutulong din po kami ate sa kanya. Tulad ng offer ko sa inyo, pwede siya doon na ano, pwede ko siyang kupin doon. Kasi hirap siya sa ano, pinakahirap talaga yung pagpasok. Lalo na pag tag-ulan. Kasi doon, isang sakayan lang po siya siguro, no? Ano bro, isang sakayan lang siya. Galing Gidero, galing Bugan. Kasi kung kaya niya magmotor, Elevated bababa. kung kaya niya sana magmotor, paggamit ko isang motor sa kanya. Kaso lang, baka wala siyang lisensya mahuli. Hindi po, wala pa po ako sa legal age. Wala lisensya. Sige, yun na lang yung pwede kong itulong muna sa inyo, yung ano, tulungan kita sa pag-aaral para hindi naman masayang yung ano, yung unang ano, talino mo. Tapos ikaw ay tulad ito ang ganda yung anak ni ate, maganda siya bagay sa kanya yung kung talaga nursing o flight attendant. Pero depende sa kanya kung ano yung gusto niyang kunin, pero unang-una nabanggit niya ay ano, nursing. Yun na lang yung kunin mo. Gisami. Ako pala si Kuya Sam mo. Taga diet ako. Buti na lang may mga kawanay ng barangay dito na nakapagturo sa akin. Siguro tinuro na rin ng Panginoon sa akin yung bahay nyo siguro kasi galing pa ako ng Pinagwarasan. Anong oras na nung umalis ako doon? Alas 4 na. Sabi ko, hindi mo na ako uwi kasi nanginayang ako sa oras na kasi gusto ko araw-araw mayroon akong panibagong matulungan. Tulad kahapon 2 ang hanap ko. Ngayon 2 ulit. Kaya yung pinakauna. Tapos yung kaninang tinuturo nila, titignan ko rin yung kanilang kalagayan. Kaya ang maipapayo ko lang kay Gisami, pagbutihan mo yung pag-aaral mo, mag-focus ka muna, huwag ka muna magbo-boyfriend. Unahin mo yung ano, yung pag-aaral kasi ang pag-boyfriend, pag-asawa, yan ang pinakamadaling ano yan, madali lang yun. Pero yung pangarap, yun ang unahin mo. Kasi, bali ilan sila magkakapatid ate? 4. Yung panganay na nabanggit mo na sa parting Sa Albay po. Albay, dalaga din po yun. Anong grade na po yun? Nakagraduate pa lang po. Tapos yung sumunod, saan po yung pangatlo dito? Ayan, ito yung pangatlo din. Ano yung pangalan mo, Toy? Hubert Balquilla po. Si? Hubert Balquilla. Ayan, si Jobert. Anong grade na si Jobert? Toy po. Grade 3. Jaba. Si Jobert din, no? Talagang kamukha ni ate niya. Kundi nito, kumbaga sa ano, guwapings din. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo, Toy, With honor din lang with honor din po, ate. po. With honor din. Grabe, matatalino yung anak ni ate, Grade 1 po. Kanino yung nagmana, ate, mga anak mo? Sa apo siguro kasi. Saan po? Sa apo. Sa ano, sa lola. Sa Lula. Kasi ako di ako matalino. Bakit ano po yung dating anong kwento yung sa lola po ninyo? Ano po Guro siya, o ano? sana magguguro kaso lang
ano din, kumbaga, daig din nakapagtapos. Pero matalino yung lula nila, no? Sige. Bali, Kuan ate, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo na makapag-interview ako dito. Tapos bago ako uwi, nag-iwan din ako ng kaunting pang-budget po ninyo. Tapos kung may dumating na tulong, sana may tumulong po. Ipag-pray po natin na may tumulong din po sa inyo bukod po sa akin. Para hindi po tayo masyadong mahirapan. Pero yung pagpapaaral kay Gisami, pwedeng-pwede ko siyang tulungan sa pag-aral. Kasi hindi naman masyadong magastos yung grade 11 hanggang grade 12, pwede ko siyang tulungan. Pagdating ng college, pwede ko din siyang tulungan. Pero, titignan natin, baka may iba pang gustong tumulong. Tulad ng sabi ko, parang hindi tayo masyadong mahirapan sa budget. Bali, mag-iwan po ako ate, mag-iwan ako sa inyo ng ng pang-budget po ninyo. Kasi, unang-una, pang araw-araw, tapos yung pambaon ni Gisami. Tanggapin mo yan ate, 2,000 galing sa akin po yan para may po kayo, magamit po kayo dito. Salamat po. Thank you po. Ganun na lang Gisami, yung pag-isipan mo yung sinabi ni Kuya Sam, kung nahihirapan ka sa pagpasok, tulad ng sabi ko, pwede ka dun sa bahay sa bahay. Pero kung gusto mo magsama pa kaso wala kung pwedeng may isamang mga kapatid ata, no? Pero sa bahay, may papangako ko sa'yo doon, sit naman doon sa bahay. Kasi pag gabi, andun ako ng gabi. Hindi na ako umalis ng gabi. Tapos siyempre, parang tatay mo na rin ako. Pagdating ng gabi, kasi babae siya, hindi siya pwedeng lumabas ng gabi. Pwede lang kung meron silang mga tawag doon, yung mga minsan sa gabi yung ginaganap yung parang mga drama na, pangalan no? Parang mayroon silang nagpe-perform sa Sa research na po kasi kami ngayon, magre-research na rin po. Medyo mahirap na din po yun. Parang ganun na lang kung papayag si mama mo para hindi ka mahirapan sa pagpasok, doon ka muna sa bahay. Kasi hindi ko alam, baka itong taon na to, baka doon na rin titira yung anak kong dalawa. Si Sam ay 15, si Ashley ay 14, dalawa lang anak ko, lalaki at saka babae. Mga kon na rin, binata dalaga na rin yun, mga teenager na rin. Sige, ganun na lang Gisami tsaka kay ate. Pagdamutan nyo na yung nakayanan ko. Pag may dumating na tulong, agad-agad ko naman na dadalhin dito kasi napakalapit nung pinapabahayan ko dito sa inyo. Diyan lang po sa Pinagwarasan, Purok, Dos. Napakalapit lang po dito. Paglabas natin dyan sa may crossing na yung Taisan ba yan, no? Pag abanti mo lang, lapit na yun po yun yung pababa. Tapos magpaangat. Sabi yung end of road, doon na yung pabahay ko sa kanan. Yung vulcanizing na doon yung pabahay ko. Pwede po kami magpasalamat. Sige, pasalamat ka. Thank you po kasi isa po kami na maswerte pong napuntahan nyo ngayong araw kahit na po napapawi ka na rin po sa inyo, pero parang si Lord na po yung gumawa ng way para makita nyo din po kami na naghihirap at mabigyan ng tulong. Maraming salamat po Kuya Sam. Huwag ka mag-alala, Gisami. Wala akong masyadong maipangako sa iyo, pero yung pagtulong, yun ang ipapangako ko sa iyo. Financial, pag-aral mo, kaya naming tustusan yan. Tapos ipag-pray natin na may tumulong pa. Kasi kita ko na rin, tulad sabi ko yung bahay nyo, okay pa naman yung bubong, pero kung lilibutin natin to, halos sira-sira na rin siguro ito. Kusina po siya. Tapos may napansin akong gitara dyan. Kanino yung gitara? Kay Lolo po. Nagigitara ka din? Nag-aaral pa lang po ako mag-gitara. Pero may alam ka ng pwedeng kantahin, wala pa? Hindi ko pa po namamaster yung kanta. Sige, sana sa sunod na pagbalik namin, kahit masampulan mo kami, kahit 1 minuto lang, yung kaya mo lang. Kahit sa pagbalik na lang. Pero pinakamaganda, kung kaya mo yung mga Christian song, yung marami yung madali lang na yung mga Christian song. Christian song madali lang yun. Yun ang pag-aralan mo din yung mga Christian song. Tapos yung kaya mo, kahit hindi Christian song, basta kaya mo kantahin. Sa pagbalik ko na lang sa mga susunod na araw. At baka makapagdali din ako ng kwan dito. Kaunting mga grocery at bigas. No?
Sige, ate, salamat kay Gisami. Salamat Thank you po po. sa... Tsaka kay Toy. Toy, maalis na si Kuya Sam. Bye-bye na. Bye-bye. Ano yung gusto mong regalo pagbalik ni Kuya Sam? Ang pangalan si Jade, ano? Jake po. Ay, si Jake. Ano yung gusto mo, Jake? Pagbalik ni Kuya Sam? Kung ito sa stick O, pwede sa kanya stick O. Stick O pwede. Ano lang po yung di mga matamis. Matamis yun. Ribis ko po. Mga biscuit na ano, plain lang. Bye ka, bye. Sige, bye-bye na. Bye-bye Ito, po. Maraming ito mga kalingap. Opo, ito yung pinakauna natin na-scout ngayong araw ng Webes, no? Webes na. Yan, salamat sa Panginoon. Dito tayo dinala sa barangay po nila. Sige, salamat. Salamat sa pagpapaunlak. Basta ano lang, tuloy-tuloy lang yung buhay. Basta kami, andito lang kami na handang sumuporta po sa inyo. Kasi isa kayo sa mga, alam ko na karapat-dapat na tulungan. Ipapasilip ko lang mga kalingap yung napansin ko kanina. Ito po, oh. Yung mga kalingap po. Ay, grabe, oh. Ay, marami pang nakatago. Marami mo po yan. Kaso lang tayo. Ayan, mga kalingap, oh. Gusto niyang makapagtapos talaga ng Ayan. pag-aaral. Ang dami mga kalingap. Sa akin mga kalingap, marami din ako medal. Kaso ano lang, most honest. Sige, salamat. Yan, thank you bro Yan sa mga ako natin, mga ka-brother natin na mga guardians. Yan. Mabuhay ang guardians, long live. Yan. Yan mga kalingap. Ito po yung pinakaunang na-scout po natin dito sa barangay ng Mercedes at nakita ko naman na karapat dapat po silang tulungan. Yan. Sana may makapansin po sa kanila para mabigyan po natin sila ng kanilang pang-araw-araw. Araw-araw na sa pagsuporta sa kanilang pagkain. Yan mga kalingap, nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyo na pagsuporta sa inyong lingkod sa Mashley TV. Yan, sana wag po tayong mag-skip ng ads. I-share po natin yung mga video para madami po tayong matulungan na mga kababayan po natin tulad nila ate, nila Gisami. Yan, at sasamantalahin ko na rin po na pasalamatan yung mga mababait po natin na mga sponsors. Ayan, maraming salamat po kay Ate Nansilim, kay Ate Jubeta Bilyesa Tejero, Ate Margie, Ate Lerma Tanaka, kay Ate Lorna Magday, kay Ma'am DC from US, kay Ma'am Horbin TV Vlog, maraming salamat po. Kay Ma'am Lina Barbosi, ayan, maraming salamat. Kay Manay from US, yan, maraming salamat po. Kay Dr. Dennis Latono, yan, maraming salamat po. Kay Ma'am Susan of Colorado, sa ating anonymous sponsor from Iloilo, maraming salamat. Yan, mag-ingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat. God bless.